Hi guys! Itong story na 'to ay one-shot story galing sa ibang writers. And sana matulungan niyo ako sa pagpili kung sino may pinakamagandang story. Comment niya sa baba kung ano masasabi niyo sa story niya. Wait niyo na lang din yung next one-shot story. At balik na tayo sa kwento. Ako si Joshua. Pwede din namang Josh ang tawag sa akin. Isa akong BS Film and Photography student. Nagtatrabaho ng part-time sa print shop ng campus namin. Para sa extra pera for my camera gear at sa tuition. Tinatawag nila akong quiet and observant dahil nahanap ko ang kagandahan sa kahit ordinaryong moment lang. Minsan, naiisip ko baka kailangan ko lang talaga ng isang bagay o kaya tao na need ko bigyan ng focus at magbigay ng kulay sa aking buhay. Ano ba yan bro? Nadumi ang camera ko sa shot na yun. Pero at least, ang ganda ng nakuha kong picture. Hayaan mo na. Basta linisin mo bago next project natin. Lagot ka kay prof. Nag-cut off si Matthew sa sasabihin niya nung may napansin siyang magandang babae na nagtatawanan kasama yung mga kaibigan niya. Hoy tol, may chicks oh. Sira ulo ka talaga. Nalinaw lang yung mata mo pag may nakita kang maganda. Pero pag note sa board di mo mabasa. Ito naman oh. Picture mo nga. Ba't ako? Di ba ikaw nakakita? Nasa course mo yan eh. Tsaka, pwede yung gamitin sa project nyo. Yung lighting something something ba yun? Lintik na to. Sige na nga. Basta may bayad to ah. Mag-waste ka pa ng film sa camera ko. Love you, pre. Nag-snap na ako ng shot sa babae. Na-capture ng picture yung genuine smile niya and the way her hair glows in the sun. Ang ganda nga niya. To, tapos na mag-print. Patingin niya ka, pre. Bet ko yung short hair dun sa apat. Baliw. Di ka nga kilala ng mga yan. Okay lang yan. Paghanga lang naman to. Ikaw, pre. Sino dyan tipo mo? Wala, pre. I don't have time sa mga bagay na yan. Sus! Imposible. Yung mga Diyos ang itsura nila? Diyos ko. Sige na nga. Yung mahaba yung buhok na ang ganda ng ngiti. Ayun! Ganda ng type mo, pre. Nakakaselos. Ako na lang kaya? Hindi, joke. Ilang araw ko na din unconsciously napipicturean siya. Sa library nag-aayos ng libro, sa cafeteria kasama mga kaibigan niya. Even kapag natatagpuan ko lang siya naglalakad, di ko pa naman napapakita yung pictures niya. Plano ko ipakita kapag may courage na akong kausapin siya. Nakalagay na lang ito sa isang folder na nakalabel na Muse. Pumasa ako sa print shop ng campus namin para magpagawa ng copies ng story ko. Hi po, gagawa lang po ng copies ng story ko. Sige po. Usual po ba? Yung 15 copies po? Uy, naalala mo pala yun kuya. Pero opo, yung 15 copies lang po. Sige, 30 pesos lang po. Ito po ah. Nakikita ko to around campus ah. Hindi ba siya yung photographer na tinatawag na Charming? Ay, oo nga. Nakita ko na yung camera sa desk niya. Huwag mo akong kukuhanan ng picture. Baka ma-discover pa ako sa kagandahan ko. Actually, miss, I have been taking pictures of you po. I know na it may sound weird pero nag-start lang to nung pinoint ka ng kaibigan ko. At sinabi niya na pwede ka daw maging model para sa lighting project ko. Sorry po. Well, okay lang naman kasi sanay naman ako picturean around campus lalo na if may event. Ako kasi yung writer ng school natin. Pero sana, sinabi mo pa rin sa akin. Yun nga eh. Sorry ulit. Gusto mo ba makita yung mga nakuha kong pic mo? I-keep mo na lang din as a sorry. Sige. Tingin nga. Wow. Ganda naman ang picture na to. Nagmumukha na naman ako Diyosa dito. Kala ko di ako photogenic. Mali ata ako ah.
Uy, ang ganda ko naman dyan. Galing mo naman sa photography. Nagmukha akong maladyosa dyan ah. Ah, thank you. Well, I mean, nasa course ko naman to eh. And you said na ginagamit mo to para sa lighting projects po? Oh, sorry ulit. You can keep it na lang though, as a sorry from me. Oh, thank you. I never caught your name pala. Oh, I'm Joshua, pero you can call me Josh. Ikaw, miss. I'm Ella, pero you could call me any nickname. Well, pwede ba kitang tawagin my muse? Ano ba to? I mean, pwede. De joke. Ito talaga, mahilig manloko kaya ka siguro popular sa batch nyo. Di naman, pero I mean it's kinda literal since you have been my muse for my projects. If ganon, gusto mo ba na I'll be your official muse para sa pictures mo? But on one condition, Josh. And ano yung one condition na yun? Kailangan mo muna basahin mga stories ko before mag-take ka ng kahit anong picture of me. Ano? Sige, sige. Well, Miss Author, anong book mo muna ang babasahin ko? Unahin mo to. Sige, El. Ito na. Magbabasa na. After ko basahin yung mga stories na yun, nag-change yung perspective ko sa kanya. Pina-frame ko yung mga shots ko para i-match ang emotions ng writings niya. Hey, Ella. Here, oh. Coffee. Ay, thank you. Pero para saan to, Josh? Ah, wala lang yan. May extra akong nabili. Weh, extra ba talaga, pre? Ella? Ayun. Nagsabay na nga sila. Hayaan mo na yung mga kaibigan ko, mga baluyan. Yung akin din, mga papansin sila. Nagka-small kilig moments na kami. Si Diyos nagbibigay sa akin ng kape kapag may late shifts ako sa bookstore. Or ako na naglalagay ng handwritten notes sa bag niya with ideas for photoshoots. Or simpleng mag-explore namin ng hidden spots para mag-shoot. Josh, may National Student Photography Contest na may grand prize ng isang spot sa professional workshop. Tapos, isang full grant of gear ng camera. Talaga ba, sir? Sali ako. Nalista na kita. Alam ko namang gusto mo sumali sa mga ganito. Ay, alam na alam mo ako, sir ah. Yung theme ng contest ay Stories We Carry. At bawal ito pag-usapan ng kahit anong detail about sa contest. Isasend ko sa yung other details mamaya. Sige po, sir. Nakasarado tong bibig ko. Josh, usual place ba para sa photo sessions? Ay, sorry, Ella. Hindi mo na ngayon. Busy ako, may projects kami. Sige, okay lang. Good luck sa project mo. See you around. Paulit-ulit nangyayari yung di kami nag-usual photo sessions dahil busy si Josh. Na-notice ko din na nagpo-pull away na siya at tinatago ang laptop niya pag lumalapit ako sa kanya. Josh, Ano yun, El? Wala ulit tayong photo sessions today. Busy ako. ba't mo na naman ginamit yung photo ko nang walang pasabi? Pero di lang yun. Di mo man lang ni-reference sa caption mo yung writing ko. Akala ko ba pinapahalagaan mo yung mga story ko? Parang ginagamit mo lang ako eh. I want to explain pero hindi ko kaya. Basta may rason ako, El. Gustong gusto ko i-explain kay Ella pero hindi pwede. Kasi sa rules ng contest, nagpo-forbid sila mag-reveal ng details about anything bago pa ma-announce yung winners. I'm torn between my dream na maging kilala, maka-workshop sa mataas na level, at pagkawala kay Ella, ang babaeng nakatulong sa akin makita ang aking gawa sa ibang perspective. And the first place is Joshua Garcia.
Thank you everyone for believing in me. I can't believe it myself with just this camera and this leather journal. And of course, ang aking muse. May I call up Ella de la Rosa? Ella, my muse. Itong journal na to ay old journal ng nanay ko. Writer din siya bago siya namatay. Ang inyong mga kwento ay nare-remind ako sa mga kwentong ginawa ng aking nanay. At ginamit ko sa contest na to ay ang iyong photo at writing na may konting halo ng nasa journal na ito. Ang caption ko lang para dito ay muse lang dahil I wanted to keep the personal connections private. Hindi kita ginamit, Ella. Ikaw ang dahilan kung bakit bumalik ulit ang liwanag ng aking mundo. Sarili kong kwento at nag-iba ang tingin ko sa passion ko. Wala na akong sinabi pagkatapos nun. Initian ko siya at niyakap. Actually, ako din may ganyan. It's in this notebook. Tungkol siya sa isang photographer na nakita ang kanyang liwanag through the words of a girl na mahal niya. And yes, before you ask, it is about us. Nung una, akala ko picture lang ang kukunan ko sa'yo. Pero habang dumaan ang mga araw, na-realize ko na ikaw mismo ang nagbibigay ng kulay sa mundo ko. Yung mga bagay na ginagawa mo para sa akin nang hindi ko inihingi. Parang tamang angle ng larawan na hindi mo kailangan hanapin pa. Kasi nandun lang palagi. Mahal kita, my muse. Marami na akong nasulat na kwento. Akala ko perpekto na. Pero nung makilala kita, sabi ko, ay, hindi pala. Mga balangkas lang pala yun. Kasi bawat tingin mo, bawat hawak mong kamay, ikaw na talagang nagbigay buhay sa mga salita ko. Ito na to. Yung tapos na hindi ko kaya pang isulat. Mahal na mahal din kita. 1 out of 10 guys. Ilan man rate nyo sa story niya? Comment niya sa baba. Thank you!